Ayan! Good afternoon mga kalaro. So welcome to my channel again. So dito tayo ngayon sa Flyers Loft natin. So may topic tayo ngayon. Pag-uusapan natin syempre yung zero fly away technique. So ito, welcome to our channel ha. So pakita ko lang sa inyo yung viewing natin dito. Ito. Ayan. So ayun, kung hindi ka pa lang subscribe, mag-subscribe ka na. Syempre wag mong kalimutan pindutin yung notification bell button. Like and share. Tapos syempre mag-comment ka kalaro para at least makatulong ka sa ating channel sa kayong mga katanungan mo dyan. Siyempre itong channel to ginawa to para sa mga newbie, 10 years newbie sa kayong mga gustong mag-upgrade sa pag-iipon. So, nandito tayo sa loft natin. Siyempre pag-uusapan natin tinatawag na zero fly away technique. Pero papakita ko muna sa inyo kung anong view ng loft natin ngayon ha. Ayan. So dito tayo sa loft natin. So, lakas ng hangin. Grabe no. Ayan, yan ang problema natin sa pagpapaamo. Kasi pag hinangin ng matindi, tapos bago pa lang lumilipad, alam nyo na, malaki ang tsansa na mawalan tayo mga kalaro. So, ayan o. Kita nyo naman. O, ito, ang ganda ng view dito sa loob natin. Ito yung view na sa loob natin. Pero, sabi nila advantage. Pero, para minsan, may disadvantage din yung ganitong klaseng view. Saka ganitong parang bangin. Kasi pag nagpapaamo tayo dito, pagka nahulog dyan, warek, sumapaglipad, nahulog doon, mahirap na makabalik kasi malalim yan. Lalo na pag doon pa sa may bandang dulo pa. Pag lumipad, pumitik, alam nyo na, pwedeng doon magpunta sa malalim. So, yun ang problema natin. Kaya, meron tayong dinevelop na sistema na ginagamit para mapagpaamo ng ibon. So, last year, ganoon na ginawa natin, pero noon may mga nawalan pa tayo. Pero ngayon, fortunate, wala pa naman. So, yun, pakita ko sa inyo. So, ito yung harapan ng loft natin. Ayan. So, ito yung tinatawag na viewing aviary. So, yan yung ginagamit din para sa mga one loft race. Ayun kay Sir Russell, di ba? Video natin yung loft. Actually, itong loft ko na to, inspired to kay Sir Russell. Di ba? Sinabi ko naman sa inyo. Kaya yan. Mas malaking version lang siya. So, ayan. Ito yung ano natin, aviary. So, dito yung viewing. Pero dito sa ibabaw, ito yung landing board. So sa landing board, meron tayo dyan tinatawag na double door. Ayan, sa double door na yan, sinasara natin yan. O, ayan, sarado na. So yan, sarado na. So bali magiging 2x2 na lang yan. 2 inches na lang yung lapad yan. So yan, dyan nagsisimula yung training natin. Pakikita ko sa inyo ha. So yung landing board na to, ito yung double door pag pumasok ng trapdoor. So yan, dito pasok tayo sa loob ha. So ito papakita ko sa inyo. So ayan, ito yung loob ng loft natin. So ito yung batch 1 natin. Yan, yun yung batch 1 natin. Yan. Yung mga yan, marurunong na. Ibabartolina ko na yan. So yun yung fourth step, Bartolina. So ngayon, ang first step, ayan. So, importante itong double door dahil sa ganito. So, kay Idol X Makina ko yung natutunan. So, ayan, kita nyo, may space dito, di ba? So, ayan, dyan ko nilalagay yung ibon kapag malakas na tumuka. So, okay, ulitin ko. Ang first step, lagay nyo muna sa loob ng kulungan ninyo yung ibon nyo. Palakasin nyo munang kumain. Ayan, pag malakas na kumain, ito kaya siya may natira kasi eat all you can ako sa hapon. Sa hapon, madami kung ilan yung makain nila dyan, ibabalik ko yan sa patukaan. Siyempre, patuka natin, kalapatids, flyer mix ni Boss Ronald Gonzales. So, ayan, step 1, ilagay nyo yung ibon nyo dyan sa kulungan, turuan nyo ng 1 week na pakainin, dito 1 week, pakainin nyo at painumin. So, pag master na sila kumain at uminom, 1 week yon, first step, and sa second step na tayo. So, sa second step, sasaran nyo ngayon yung double door ninyo. Ayan, nakasara na siya ngayon. Yan, sara, oh. Hindi magkakasya ang ibon dyan. Ngayon, itong mga ibon nyo na malakas na kumain, ipapasok nyo ngayon dito. So, dyan sila, sasaran nyo, syempre. So, pag sara nyo dyan, nandun sila ngayon. So, sisilip-silip sila ngayon dyan. Tapos, papasok sila ngayon dito sa trapdoor. So, ito yung trapdoor, oh. Yan. So, yung trapdoor natin, super trap. Kasi hindi pa tayo naka-iklak eh. So, yan. Super trap. So, papasok-pasok sila dyan. Bubuksan ko lang to. Pasok. O, pasok-pasok sila. 1 week yan. So, palagay nyo ng umaga. Pakain ka. Papasok sila. Tapos, ibalik mo ulit doon.
Tapos maya-maya, papasok ulit sila. Pasok mo ulit doon, ibalik mo ulit doon. So, ganun lang. Isang linggo ko ginagawa yon. So, magiging master na sila ng trapdoor. At nakasarado pa yung double door, no? So, after a week, so, step 1, pakain. Step 2, 1 week sila dito. Yung step 3 natin ay ito. So, papakita ko sa inyo yung step 3, ah. Sa step 3 natin, lalagyan natin ngayon yan ng fly pen. Ayun yung fly pen natin, oh, yun. Yung fly pen, i-assemble ko dito yan sa ibabaw. Oh, kasi yung iba, gumagamit sila ng fix doon sa dulo, fix na parang bahay na para turuan ng ibon. Para sa akin naman, yun kasi ginagamit lang yun pagka nagtuturo. Pagka naturuan mo na, hindi mo na siya kailangan. So, ang ginagawa ko, removable na lang. So, maglalagay ako ng fly pen doon, lagay ko yung fly pen doon, tapos ito, bubuksan ko to. Pagka lalagay fly pen na doon, lalagyan ko ng ibon tong double door, bubuksan ko ngayon. Yan, pagbukas ng double door, ayan na, bukas na, papasok sila ngayon sa fly pen. So, ganun ulit. Pero mas matagal na silang pumasok sa trapdoor kasi medyo magliliwaliw-liwaliw sila dito. So, makakabisado nila itong landing board. At the same time, nakakalipad-lipad sila dahil nga ang ginagamit natin ay yung fly pen ng manok. So, pwede ka maglagay ng mga purchase doon sa ibabaw para maglipat-lipat sila doon. At least makabisado nila itong area. So, pag na sila sa labas, maglalaro-laro sila doon sa fly pen, 1 week din yun ang gagawin natin doon. So, para mag-master sila ng pumapasok sa double door at pumapasok sa trapdoor. So, master na yung ibon nun. Okay o recap ulit. 1 week, pag-masterin kumain ng ibon. Tapos 1 week, dun sa may double door, bago mag-trapdoor, dun sa unang step natin. 3rd week, lalagyan mo na ngayon ng fly pen. 1 week ulit sila dun. Then after nun, tatanggalin mo na ngayon yung fly pen. Pero wag mo tatanggalin nandun yung ibon So, umaga, tanggalin mo na yung fly pen. Then, pag wala na yung fly pen, ilagay mo ulit yung mga ibon mo dito sa may double door. Ngayon, buksan mo yung double door, matututo na ko yun sila maglakad-lakad dito sa landing board. So, habang naglalakad-lakad sila dyan sa landing board, ayan, so, ito yung tiyan, akala nila may fly pen pa, tapos mangyayari niya magpipitik-pitik na. So, minsan pupunta dyan sa ibabaw, dito sa ibabaw ng bubong dito. Tapos yan, pipitik-pitik sila. Minsan nga dumadabo pa dyan. Pero, maganda, mamaster mo. Kaya habang nagpapaamon, dito ako ngayon sa abangan ko. Yan, dito. Para nakastay put lang sila dyan. So, mamamaster na nila ngayon na paikot-ikot sila dyan. So, after 2 days and 3 days, hindi na dapo-dapo dito gagawin yan. Pipitik-pitik na ngayon dyan. Yun yung mga pinost ko sa Facebook. So, pag pumitik-pitik ngayon dyan sa pumitik-pitik, yun na yun. Yun yung, para sa akin, yun yung pinaka-critical. Yun yung pinaka-critical na pangyayari. Kasi, pwedeng lumayo at mawala. No? So, kaya importante sa akin, nilalagyan ko rin ng mga contact number. Kasi, baka may mabait yung makakuha. Kasi di natin may iwasan yan Kita mo naman yung view dito sa loob. Yung taas ng kulungan ko. Minsan, napalipad ng malayo, may mga nagpaparonda, napasama, napauwi. Tapos medyo mababa yung, mahirapan na makabalik. Kaya nilalagyan ko ng pangalan. So ngayon, yung isa pang dyan, critical pa pag nagpapaamo ka, siyempre yung mga nagpapaputok, yung mga, kung may pusa, yung nanggugulat na pusa, o nanggugulat ng, biglang may mga, alam mo na, may mga, basta may elemento na magugulat sila. Kasi pag nagulat sila, ay pumipitik sila ng malayo. Tapos sa totroma yan. So, ang ginagawa ko, iniiwasan ko yun. Dapat walang ganun. So, ngayon, pagka lumipad, ay, nagpitik-pitik na sila dyan, yun, doon ka na magdasal. Na sana, hindi lumayo at sana mag-uwi-uwi. So, ngayon, yung atin naman, yung first batch natin, yung pa isang linggo na sila na nag-aaral-aral, pitik-pitik. So, next week, yun na yung huling stage natin, Bartolina na sila. So, Bartolina dito ngayon yan, dito sa ating, eto, yung viewing. So, babartolina ko na sila dito, yung
Pagka Bartolina ko sa kanila dito, yung batch 2 naman yung tuturuan ko. So dito na sila hanggang luminaw ang mata. Ayan, hanggang luminaw ang mga mata ng mga ibon na to. At the same time ay yung medyo lugon-lugon na, yung talaga parang naka-super molt na sila. So ngayon medyo may mga lugon-lugon na. Tapos aantayin mo rin yung Bartolina, malinaw ang mata, at the same time kumikintab na yung leeg. So may konting kintab na yung leeg. Oh, ang Bartolina ko mga around 2 to 1 month. 2 weeks to 1 month, no? Habang ito naman ang tinuturuan ko, batch 2. So yung batch 1 naka-Bartolina, yung batch 2 tinuturuan ko nung kagaya nung kanina tinuro ko sa inyo. Again, ang gagawin ninyo 1 week paturuin kumain, yan kumain. Second week, ilagay mo dito sa double door and tractor yung gitna niyan. Third week, lagyan mo ng takip yun, parang fly pen doon. After nun, 1 week doon. Fourth week, pakawalan mo na. So mga 2 weeks, maganda yan, 2 weeks. Kung hindi ka nagmamadali, 2 weeks mo. After nun, i-Bartolina mo na. Tapos proceed to next batch. Okay na mga kalaro. Mga kalaro, huwag niyong kalimutan mag-subscribe salamat sa panonood. So yun, sana naliwanagan kayo sa pagtuturo ng zero flyaway technique. Sana masiro talaga. Pero ngayon, sa totoo lang, wala pang nawawala sa atin. Yun ang ginagawa natin, mga kalaro. So, shout out sa lahat ng mga nandyan, yung mga subscriber natin, saka lagi nagko-comment. Maraming salamat. Itong channel to para sa inyo. Salamat dahil hindi kayo nagsasawang manood ng ating mga YouTube. Okay na? O, ito yung mga first batch natin. Okay na? Bye!